Nasubukan mo na bang magluto ng pork pochero? Kung hindi pa, para sa'yo ang video to. Dahil dito ay magluluto tayo ng pork pochero. Simulan na natin ating pagluluto. Magpapainit lang tayo dito ng kawali. At kapag uminit na ito, maglagay na tayo ng mantika. At kapag uminit na ang ating inilagay ng mantika, prituhin na natin itong ating saging na saba. Ang gusto lang natin ma-achieve dito ay magkulay light pa naman ito. Tulad na nakikita nyo. At kapag na-achieve na natin yung ganitong kulay, ay itatabi muna natin ito. Sunod naman natin isa lang, itong ating chorizo. Katulad lang din sa ating saging na saba. Prituhin lang natin itong baga. At kapag ganito na itsura ng ating inilagay na chorizo, ang gagawin lang natin dito ay itatabi din natin ito. Katulad na ating ginawa sa ating saging na saba. At this point ay magsisimula na ako mag-isa. Unang inilagay ko nga dito itong ating dinidik na bawang. Isusunod ko naman ilagay itong ating sibuyas. Ginawa ko lang dito sa sibuyas ay hiniwa ko lang ito ng maliliit. Tuloy na nakikita nyo. Gisa natin ito hanggang sa magiging yung itsura niya. At once ganito na itsura niya, ilagay na natin itong ating karning baboy. Mahigit 1 kilo ito. Ang ginawa ko lang dito ay hiniwa ko lang ito ng pang-segment. Igisa nga natin ito hanggang sa magkulay light brown ang kulay nito. Katulad na nakikita nyo. Kapag ganito na itsura ng ating karning baboy, maglalagay na tayo ng mga pampalasa. Naglagay na ako dito ng patis. Kung wala naman kayo patis, okay lang na asin. Walang problema yan. Naglagay na din ako dito ng pamitang durog. At this point ay naglalagay na ako ng tomato sauce. Balik pangalawa sa pinakamalit na pakete ng tomato sauce yung aking inilagay dito. Inumpos ko na ito. Maglalagay na din tayo dito ng tubig. Sa tubig naman ay dapat nakalubog itong ating karning baboy para siguradong mapalambot natin ito. At maglalagay din tayo dito ng isang perasong pork cube. Pero naman ito ay optional. Kung ayaw nyo maglagay ay okay lang naman. Takpan nga natin ito ng mga kalahating oras para siguradong malambot itong ating karning baboy. Makalipas ng kalahating oras ay binuksan ko na nga ito. Dito nga ititikman ko na ito kung pasok na sa akin panlasa ang lasa nito. Para kung may i-adjust pa tayo ay adjust na natin. At dahil nga para sa akin ay okay na yung alat nito, ilalagay na natin iba pa nating mga panghalo. Inilagay ko na nga itong ating chorizo. At this point, nilalagay ko naman itong ating saging na saba. Haluin lang natin ito pa ilalim. At maglalagay din tayo dito ng pork and beans. Isang maliit na lata ng pork and beans yung aking inilagay dito. Lagyan din natin ito ng asukal. Ito naman ay magsisilbing pambalanse sa lasa ng ating sauce sa sabaw. Makalipas ka natin ilagay yung asukal ay hinalo ko lang ito para mabilis itong matunaw. At this point ay ilalagay ko na itong ating mga panghalong gulay na mabilis maluto. Mayroon nga tayo ditong bok choy. Inilagay ko na ito. At naglalagay din tayo dito ng cabbage. Hiniwa ko lang ito ng pahaba saka maninipis. Haluin lang natin ito pa ilalim para mabilis din itong maluto. At matapos natin itong mahalo pa ilalim ay tatakpan natin to. Simmer lang natin to kahit mga 1 minuto. Maluto lang yung ating mga panghuling gulay na inilagay. Makalipas nga na 1 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parting to ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Pwede na natin ito i-serve. Ito na nga yung ating pork pochero. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo na aking video, maraming salamat sa panunood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe ibinahagi, pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!